Praise God. At yung ating pag-uusapan, mga kapatid, ay isa sa mga disipulo ni Jesus Christ. At pag binanggit ko ang pangalan, meron ka kagad may isip. Okay? Ang pag-uusapan po natin ay si Judas. Everybody say Judas. Para bagang pag binanggit mo yung pangalang Judas ay may nakaakibat at may nakarugtong na negativism at betrayal. Para bagang ayaw nyo pag-usapan si Judas. Lalo na pag may narinig kang katagang, Judas ka. Wala nang taong nagpangalan sa kanilang anak na Judas. Saka nakita ng anak niya Judas ang pangalan na kapatid. Praise God. Buksan natin ating Bible sa Matthew chapter 10. Simulan natin sa verse 2. This may sound a little bit off sa simula. Pero there's a reason why nasulat po ito sa Bible. Now, the names of the 12 apostles are these. The first, Simon, who is called Peter. And Andrew, his brother. And James, the son of Zebedee. And John, his brother. Lahat yan magkakapatid. Kapatid si Peter, si Andrew, si James, si John. Philip and Bartholomew. Thomas and Matthew, the publican. Pangalawan, James, the son of Alphaeus, and Lebbaeus, whose surname was Thaddeus. Simon, the Canaanite. Lahat sila Galilean, mga kapatid. Maliban kay Judas. Judas Iscariot, who also betrayed him. Praise God. Manalangin tayo, mga kapatid. Lord, we thank you. Hallelujah. I know you have a message for us this morning, O God. Dinala niyo po kami dito dahil meron pong dahilan ang pagpunta po namin dito, O Diyos. Maraming salamat po at ikaw po ang siyang manguna sa amin and use your servant, O God, to deliver your word and bless your people this morning. O glory belongs to you, God, in Jesus' name. Amen. Minsan pa, baba natin ating mga hawak. Bigyan natin siya ng malakas na papuring palakpak, mga kapatid. Praise your holy name, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise God. And you may be seated in the presence of the Lord. Sa palagay ko, wala sa inyo ang hindi nakakakilala kay Judas. Lahat kayo palagay ko ay kilala siya, mga kapatid. And katulad na aking sinabi, every time na nabanggit si Judas, ang laging nakaragtong ay nagkanulo kay Kristo. May nagkanulo na ba sa inyo, mga kapatid? Praise God. Pero you know what? Kung saan galing yung pangalang Judas, kung saan siya galing, etymology muna tayo. Ang Judas po ay Greek word or Greek name ni Judah. Everybody say Judah. Pag sinabing Judah, parang magaan pakinggan, ano? Maganda. Kilala niyo si Judah? May kilala kayong Judah, mga kapatid? Mayroon ako mga kilalang Judah ang pangalan. And almost, pag Judah ang nabanggit ay maganda. Hindi ba sinawag si Jesus Christ na the Lion of Judah? Tama ba, mga kapatid? Actually, yung Judah at Judas ay isa lang. Isang name lang yun, mga kapatid. Isang name lang siya. Sa pagkakasulat sa Hebrew, same characters. Sa New Testament, naging Greek translation lang, kaya parang naging Judas. Pero Judah talaga.
Jude. Actually, yung lugar na Judah, Hudyo, yung mga Jew, doon din galing yung term. Doon lahat nagmula yun. So yung mga Hudyo ay Judas. Ay, sorry. Yung ganun eh. Alright? Doon galing yung term. They're one and the same. Judah and Judas. You getting it? Nasusundan niya mga kapatid? Isa lang siya. Kumbaga, ang pangalan ko sa Tagalog ay Santiago. Hindi Jaime, mga kapatid. Santiago, ang layo, no? James, Santiago. Same, one and the same. This is referring to one name. Judah and Judas. And nakakatuwang isipin mga kapatid habang kino-compare ko yung dalawang karakter na ito. Si Judah at saka si Judas, meron tayong makikitang similarities and differences. Okay? Ang una, si Judah po, everybody say Judah. Everybody say Judas. Si Judah ay isa sa mga 12 anak ni Jacob. Isa siya sa 12, mga kapatid. Si Reuben, si Simeon, si Levi, si Judah. Mababasa natin yan sa Genesis chapter 35, if we can look, kung kaya. Genesis 35, verse 23 to 26. Ito yung mga 12 anak ni Jacob, or mga anak ni Israel. Genesis 35, 23 to 26. The sons of Leah, Reuben, Jacob's firstborn, Simon, Levi, and Judah. Isakar, Zebulun, the son of Rachel, Joseph, and Benjamin. Meron pa? And the sons of Bilhah, and Rachel's handmaid, Dan and Naphtali. And the sons of Silpa, dami niyang anak, no? Leah's handmaid, Gad, Asher. And these are the sons of Jacob which were born to him in Pandaram. 12. At pang-apat si Judah. 12 sila, kasama siya sa 12. Hindi ba similar sila ni Judas? 12 apostoles at isa si Judas doon, mga kapatid. At alam niyo ba meaning ng Judas pala? It means praise. Judah means praise, pagpupuri. Ayun ang meaning niya. Ang pinanganak si Judah, ang sabi ni Leah, pupurihin ka ng iyong mga kapatid. And I will praise thee. Hanapin nga natin yan. Hindi ko nasulat yan pero nakasulat siya. Hanapin natin. Basahin natin sa Genesis. Paunahan kung sino unang makahanap. Verse 30. Chapter 30. Verse 29. Chapter 29, verse 35. Ang sabi ni Leah, magpupuri ako. 29 verse 35, sabi niya, and she conceived again and bare a son, and she said, now I will praise the Lord. Therefore she called his name Judah. Ang ganda pala ng pangalang Judas, mga kapatid. Ibig sabihin nun ay magpupuri. So kapag pinangalanan mo yung isang tao ng Judas ka, magpuri ka. Ayun ang meaning niya, mga kapatid. They're similar. They are one of the 12. Judas is one of the 12 of Jesus Christ, and Judah is one of the 12 sons of Jacob. Ano kaya ang kanilang ginawa, mga kapatid? Yung isang Judah, binenta ang kanyang kapatid, si Joseph.
Si Judas, pinagkanulo si Jesus Christ. Binenta din. Si Judah, binenta na si Joseph for 20 shekels of silver. Sila po ay nainggit kay Joseph, mga kapatid. Silang 12 magkakapatid. Silang 11 na lang pala, kasi pang 12 si Joseph. 11 sila. Meron daw favoritism. Kinakita nila si Joseph. At sabi nila, ganito gawin natin. Itapon natin siya sa balon. Hayaan natin siya doon. Okay. Ang plano naman ni Judah, ang plano ng panganay, si Reuben, ay sagipin siya para sa kanya yung credit. Ito naman si Judah, may sariling plano din. Yung nakita niya, yung mga ngalakal. Okay, napapunta sa Egypt, sabi niya, teka, sayang naman, pagkakitaan natin to. Okay, kinuha niya. O, kala ni Joseph, mahal na ako ng aking mga kapatid, kinukuha na ako. Biglang binenta siya, mga kapatid. Binenta siya for 20 shekels of silver. Kinuha siya ng mga Ishmaelites. Ishmaelites ba yun, mga kapatid? At dinala siya sa Egypt. Binenta siya doon. Binenta siya ng kanyang sarili niyang kapatid. Judas betrayed Jesus for 30 shekels of silver. Pinagkanulo niya si Jesus Christ sa halaga ng 30 na piraso ng silver. Hindi ko alam kung magkano ngayon. Hindi ko kinumpute, mga kapatid. May inflation na eh. Binenta niya. Halos similar sila, no? And you know what? May kita natin yung kanilang naramdaman afterwards. They are the same also. Yung nabenta nila, yung nagawa nila, you know, they realize what they have done. Parehas lang na-realize. Si Judah, na-realize niya na nagkamali siya. Nung time na nagkaroon ng famine, nagkaroon ng famine sa kanilang mga kapatid, hallelujah, hindi ko na nakuha yung mga verses, pero ikukwento ko na lang sa iyo, huwag kayong mag-alala, nasa Bible lahat ng sinabi ko. Okay? Yung nagkaroon ng famine at kailangan na nilang for 7 years magkaka-famine, 2 years na nagkaka-famine, mga kapatid, wala silang makain at nabalitaan nilang merong pagkain sa Egypt. Hallelujah. At pag punta nila doon, ang sabi pa nung nangunguna doon ay, hindi ako naniniwala sa inyo, kayo'y mga espiya. At kailangan mag-iwan kayo ng isang tao bago kayo bumalik dito. Anong sabi ni Judah? Nangyayari ito sa atin dahil sa ginawa natin sa isa nating kapatid. He realized na siya po ay nakagawa ng mali. Nakagawa siya ng mali. Na-realize niya. Si Judas, kung atin pong babasahin sa Biblia, na-realize niya rin yung kanyang pagkakamali. After niya ipanagkanulo, si Jesus Christ, bumalik siya sa mga Pharisees, Sadducees. Binato niya yung silver. Binalik niya, di ba? Sabi niya, inosente yung aking pinagkanulo. At anong ginawa nila doon sa pera? Hindi na nila mabalik sa treasury. Pinagbili nila ng lupa at natupad yung prophecy na pagbibili ng lupa. Na-realize ni Judas. Na-realize niya yung kanyang nagawang pagkakamali, mga kapatid. And ito pa, same, na pagkakaparehas. Kung ano yung kanilang, ano kaya yung ginawa nila after that? Dito sila nagkaiba, mga kapatid. Dito nagkaiba si Judas at saka si Judah. Judah asked for forgiveness. He asked for forgiveness.
Judas did not. Si Judas ay humingi ng kapatawaran. Siya ay humingi ng kapatawaran. Si Judas, hindi siya humingi ng kapatawaran. Na-realize niya yung pagkakamali niya. Na-realize niya. Iba yung realization. At nung humingi ng kapatawaran si Judas, mga kapatid, nakita sa pagbabago ng kanyang buhay. Si Judas, na-realize niya, hindi siya humingi ng kapatawaran at siya po ay nagpa-tiwakal at nagpakamatay. Nagbigti. Nakalungkot isipin, no, mga kapatid. Tinignan ko, mga kapatid. Winay ko. Ano ba yung kanilang mga ginawa? Sa palagay nyo, ano yung kanilang biggest mistake, mga kapatid? Ni Judas at saka ni Judas. Maaaring sabihin natin, ang pinakamalaking nagawa ni Judas ay yung ipinagkanulo niya si Jesus Christ. Teka, hindi ba pinagkanulo rin ni Judas yung kanyang kapatid? Hindi ba same level yun? Hindi pa same level yun. Yung isa kapatid eh. Yung isa misaya yun eh. Alam ba, misaya yun, so magkaiba. Pero parehas di ba ng level na sila yung nagkanulo? At kung aking babasahin, mga kapatid, ayun lang yung nagawa ni Judas. Tinignan ko pa yung nagawa ni Judas. At nagulat ako, marami pa niyang nagawa. Isa lang yung nakalista kay Judas, si Judas ang dami. Pinagkanulo niya si Joseph, binenta niya. Ito pa nagawa niya, mga kapatid, ha? Si Judas po ay nag-asawa ng ipinagbabawal na asawa. Canaanite woman. He married a Canaanite woman. Hindi lang yan, mga kapatid. Nagkaanak siya, 3. Si si Onan, at saka si Sheila. Okay? At binigyan niya na asawa yung kanyang panganay na anak, si Tamar, dahil sa sama sino ang unang pangalan niya? Anak niya? Si si Onan, at saka si Sheila. Si dahil hindi lumaki sa tamang lugar, he brought evil. Mga kapatid, pinatay siya ng Panginoon. Pinatay siya ng Panginoon, at yung sumunod na anak, ang kailangang sumalo sa panganay para mag-raise ng seed. Ito yung culture ng araw eh. Mag-raise ng seed. At pasaway din. Pinatay din ng Panginoon. Tapos, si Tamar, mga kapatid, yung daughter-in-law ni Judah, ay nagpanggap na harlot or haliparot or prostitute or babaeng kalapating mababa ang lipad. Nagpanggap siya, mga kapatid. At ginawa niya yon para siya po ay magkaanak. Dahil hindi siya binibigay dun sa bunso. Na nagpanggap siya dun sa kalsada, mga kapatid, at ang nabiktima niya, si Judah. Hindi ba magulo yung buhay ni Judah, mga kapatid? Si Judah yung nabiktima niya. So, kay Judah, merong prostitute. Okay, ito, bayad. Sa Bible, parang napakasimple lang eh. Tapos parang, okay, tapos na, wala na. Done na, everything is done. Nangyari na. Nagbunga pala yun. Kambal, mga kapatid. Kambal. Blessing. Blessing, kambal. At sabi ni Judah, nako, yung daughter-in-law ko,
nagpanggap na harlot. Sunugin yan. Sunugin yan. Napakasama ng taong yan. Nagpanggap siya na harlot. Sino ba naman papayag sa inyo mga kapatid, yung inyong kakilala, yung kaibigan, o yung anak, naging haliparot, mga kapatid. Nagbunga pa. Nabuntis. Kung gaano kahirap yun. Di ba? Ayaw natin yung mangyari. And then, ang sabi ni Tamar, i-recognize nyo po itong mga bagay na ito. Yung binayad sa kanya, mga kapatid, ipinakita na kay Judah. Binayaran siya ng, ano ba yung binayad sa kanya? Rad. Basta may binayad sa kanya, natago niya pa. Sabi niya sa kanyang father-in-law, nakikilala niyo po ba itong mga bagay na ito? Alam niyo po ba ito? Kung kanino itong mga bagay na ito? Sabi ni Judah, naku, yari. Akin to eh. Exposed mga kapatid. Ang sabi niya, naging mas righteous pa si Tamar kaysa sa akin. Naging mas righteous pa siya. Sabi ko, patayin. Ako pala yun. Guilty, mga kapatid. Na-guilty. Nanganak, si Perez. Ito tingnan niyo mga kapatid Tingnan ko ng gusto. Tingnan ko ng gusto. Saan nagmula ang lahi ni Jesus? Hindi ba kay Judah? Alam niyo kung kaninong anak ni Judah? Hindi ba dun sa isa sa mga kambal kay Tamar, kay Perez? Grabe, no? Tingnan niyo mga kapatid. Yung iniisip natin na grabe namang sama ang kasalanan yan. Doon nang galing yung lahi ni Jesus Christ. Hindi lang yun mga kapatid. Doon nang galing yung lahi ni David. Yung lahi ni Solomon. Ang lahi ng mga hari. Nanggaling yan sa lahi ni Judah. Doon pa sa haliparot. At sa nagbunga na kambal. And we're going to look at the background, mga kapatid. Sa buhay ni Judah at sa buhay ni Judas, God is all at work in the background. Siya ay kumikilos sa likod. Evil plan or evil things brought about God's plan. Nakaka-amaze kung sino yung mga taong ginagamit ng Diyos na sa tingin natin ay grabe naman ang buhay niyan. Kay Judah teka, hindi ba dapat kay Joseph? Di ba si Joseph yung love ni Jacob? Tapos siya yung kanyang inaantay-antay? Hindi ba dapat kay Reuben, yung panganay nila? Sa panganay eh. Kay Judah napunta. Doon pa sa pasaway. Kapatid. Hallelujah. And even though it is evil, God use it for good. Hindi ba yun din yung sinabi ng Panginoon sa Genesis 50:20 and 21? Genesis 50, 20 and 21. Tingnan nyo kung paano mag-isip ang Diyos compare sa tao. Napakalayo. Hindi natin lubos isipin na doon manggagaling ang lahi ni Jesus. But as for you, you thought evil against me. But God. Dalawang word lang. But God. When God was put into the picture, everything can change. But God meant it unto good, to bring to pass as it this day, to save much people alive. Hallelujah. Alam nyo ang nangyari, mga kapatid? Hindi lamang physical lives ang nasave dahil sa plano ng Diyos. Hallelujah. Kundi spiritual lives din ang nasave dahil doon ipinanganak ang Redeemer.
Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. So, anong kanilang biggest mistake? Anong biggest mistake ni Judah? Palagay nyo, napakarami niyang nagawa, di ba? Si Judas, ano kanyang nagawa? Pinagkanulo si Jesus? Palagay nyo ba yung kanyang biggest mistake, mga kapatid? O, pinagkanulo niya si Jesus. Lahat naman tayo may tendency. Actually, lahat sila pinagkanulo si Jesus eh. Yung 12, pinagkanulo lahat si Jesus Christ. Walang natira. Takbuhan lahat. Halimbawa tayo, 12 tayo, kakasama. Wow, Lord, hallelujah, praise God. Ang sarap talaga kasama mo, Lord. Lahat sila binigyan ng kapangyarihan, gumawa ng miracles. Gumawa silang miracle eh. Nagpagaling sila ng may sakit, nagbuhay sila ng mga patay. Si Judas kasama dun. Pagaling sila ng mga patay. Nakita niya lahat. It's in the back. Nakita niya lahat ng eksena sa buhay ni Jesus Christ. Nakita niya lahat. Alam niya yung inner na conversations. Alam niyo yung meron kang connection sa loob. Alam niyo yung feeling na meron kang alam na balita sa loob. Ganon ang feeling ni Judas. Pagkasama niya si Jesus Christ. Ang lakas ng kanilang loob, mga kapatid. Pero nung nagkahulihan na, kanya-kanya silang takbo. Kahit si Pedro na nagsabing, Lord, hindi kita iiwan. Hindi kita iiwan, Lord. Sabi ni Jesus, titilao kang manok. Bago tumilao kang manok, ipagkakanulo mo ako. Lord, hindi talaga, Lord! Hindi talaga. Parang ganun tayo, no? Lord, promise. Gi-invite na ako. Lord, hindi talaga. Ano nangyari, mga kapatid? Nahuli si Jesus Christ. Nasaan na si Peter? Tago siya, mga kapatid. Sunod-sunod pa siya kunwari. Tapos dinanong siya ng mga tao doon sa loob ng teka, pamilyar yung mukha mo eh. Pamilyar ka. Kasama ka nung inaakusahan, no? Kasama ka, di ba? Ikaw yun eh. Nakikita ko kayo magkakasama eh. Hindi ko nga kilala yan. Sino? Kilala yan. Baka kamukha lang. Baka sabay lipat siya ibang lugar, mga kapatid. Lipat siya. Meron na namang isa. Magkakasama kayo, no? Pangalawang beses, mga kapatid. Hindi ko kilala yan. Lipat na naman siya lugar. Minsan di ka talaga makatakas, ano? Ka pwede magtago. May pangatlo. Hindi ba kasama mo yung deny pa rin si Pedro, mga kapatid. Hindi ko biglang tilaok si manok. Tilaok. Alam din ng manok kung kailan siya magtitilaok, mga kapatid. Minsan may mga paalala sa atin. Pinapaalalahanan tayo, mga kapatid. Winawarn tayo sa ating mga nakalimutang pangako. Tumilaok yung manok, doon niya lang naalala yung kanyang mga sinabi. Tumingin sa kanya si Jesus, nakita niya si Jesus. Tinginan sila eye to eye, mga kapatid. Lord, labas siya, mga kapatid. Iyak si Pedro. May nagawa sila. Lahat sila nagawa eh. Iyak si Pedro, mga kapatid. Iyak siya. Pero hindi siya nagpakamatay. Also, the rest of the apostles. Wala nagpakamatay sa kanila. Sa palagay nyo, ano ang biggest mistake ni Judas? He nakalimutan niya na maintindihan kung bakit pumunta si Jesus sa mundo. What Jesus is all about. And Jesus is all about repentance and redemption. Na walang kahit anong nagawa natin na hindi niya kayang patawarin. Ayun ang pinagkaiba nila
ni Judah at ni Judas. Judah understands forgiveness, grace, repentance, and redemption. Judas, hindi niya natanggap. Hindi niya kayang tanggapin na kahit anong nagawa niyang kasalanan ay kayang patawarin ng Panginoon. Ayan ang pinakamalaking nagawa niyang pagkakamali, mga kapatid. Hindi yung betrayal niya kay Jesus Christ, kung hindi yung kanyang pagkaunawa sa kapangyarihan ng Diyos at sa kakayahan ng Diyos na magpatawad. Oh God! Judah is about repentance and redemption. Ang ibig sabihin nito, mga kapatid, di ba ang meaning ng Judah ay praise? Hallelujah! Gagawin lahat ng kaaway, hallelujah, para mawala yung pagpuri at pagsamba mo sa Kanya. Gusto niya ang alisin para makalimutan mo siya, mga kapatid. Every time na pupunta sa battle, yung 12 tribes, mga kapatid, alam niyo laging inuuna? Yung tribe of Judah. Dahil alam nila nandoon lagi yung pagpupuri at pagsamba. Pag nakagawa ka ng pagkakamali, nakagawa ka ng kasalanan, minsan nahiya ka nang lumapit sa Panginoon, nakalimutan mo na He is Lord of Lords, and He is King of Kings, and He can forgive you. Nawala na ang iyong pagpupuri, nawala na ang iyong pagsamba. Alam niyo ba yung kasalanan na hindi mapapatawad? Yung kasalanan na hindi hiningi ng kapatawaran. Paano mapapatawad kung hindi ka humingi ng kapatawaran? Not enough na na-realize mo na nagkakamali ka. Hallelujah! They both realized it. Nakita nila kanila pagkakamali. Naramdaman nila, mga kapatid. Pero si Judah, lumingi siya ng kapatawaran. Si Judas, hindi siya humingi ng kapatawaran. Siya po ay bigla na lang nagpatiwakal, mga kapatid. Hindi man lamang siya lumapit sa ating Panginoon. Na kaya siyang patawarin. Now, every one of us, hallelujah, ay binigyan ng ganong klase na lumapit kayo sa atin at kaya-kaya ko kayo patawarin. Walang kahit anong kasalanan na hindi kayang patawarin ng ating Panginoon. Hallelujah. Forgiveness is available for us, every one of us. Hallelujah. At ang legacy, mga kapatid, it doesn't matter our past. Hindi tinitingnan ng Panginoon yung ating nakaraan. Titingnan niya kung ano ang magiging tayo sa future. Ano ang naging legacy ni Judas? Wala siyang naging legacy. Wala eh. Ano naging legacy ni Judah? Nanggaling sa kanya ang lahi ng mga hari. Nanggaling sa kanya ang lahi ng mga matatapang. Nanggaling sa kanya ang lahi ng Messiah at ng Redeemer, mga kapatid. Because of what? Hindi sa sarili niyang lakas, hindi sa sarili niyang galing. Actually, ang dami niya nga nagawa pagkakamali. Pagkukulang, kung hindi lamang dahil sa biyaya ng Diyos. Minsan hindi natin yan maintindihan. Kahit may mga nakikita tayong mga tao, bakit ang sama-sama ng taong yan? Bakit ang nagawa niya? Ang dami-dami, mga kapatid. Hallelujah, kung maintindihan lang natin. Hallelujah, kung gaano ang redemption ng Panginoon, kung paano gumagana, hindi ba pumunta nga siya dito? Hallelujah, hindi lamang para magpagaling. Hindi lamang para magturo, mga kapatid. Kung para magturo lang, edi sana nagbigay na lang siya ng magaling na teacher. Kung para lang magpagaling, hindi sana nagbigay na lang siya ng magagaling na doktor. Hallelujah, pumunta siya dito for what? To save sinners! Hallelujah! Dahil siya po ay Savior, mga kapatid. At siya po ay nagliligtas. Wala nang pwedeng magligtas sa atin kung hindi ang ating Panginoong Hesus lamang. Hallelujah! Jesus Christ, He was called the Lion of Judah. Hallelujah! Sa Revelation 5, chapter 5, He was called the Lion of Judah. At lalo lang natin maintindihan ang Lion of Judah kapag naintindihan natin that He is the Lamb of God. Dalawang verses na magkasunod. Revelations 5 and 6, mga kapatid, mentions about Jesus being the Lion of Judah and also mentions Him being the Lamb of God. He is both Lion and the Lamb. Hallelujah. Kung bakit siya naging lamb?
Siya po ay nagpatiwakal para po sa ating mga kasalanan so that He can reign over us. He becomes the Lion of Judah. Kapag tayo po ay nangihina, mga kapatid, kapag tayo nalulugmok sa ating mga nagawa at binabalik sa atin, meron tayong scepter, meron tayong pangahawakan. Jesus Christ, the Lion of Judah. He is the King of Kings. He is the Lord of Lords. I will praise Him. I will magnify Him. Mga kapatid, kahit anong mangyari sa atin, wag na wag mawawala ang ating pagpuri at ang ating pagsamba sa ating Panginoon. Hallelujah! Ayun dapat ang lagi nating ginagawa. Minsan kapag nakagawa tayo ng mali, nahiya na tayo. No! Ang sabi ng Bible, let everything that hath breath praise the Lord. Ay, ibig sabihin ng everything that hath breath, lahat ng humihinga. Ang qualification, mga kapatid, humihinga ka lang. Hindi kailangan na lumalakad ka ng tuwid. Hindi kailangan na ikaw ay bautismo. Hindi kailangan na ikaw ay naka-receive ng Holy Ghost. Hindi kailangan na ikaw po ay banal. Ang kailangan lang, humihinga ka. Pwede kang magpuri sa ating Panginoon. At ano man ang sitwasyon mo ngayon, kapatid, ano man ang kinalalagyan mo ngayon, hallelujah, hindi tinitingnan ng Panginoon ang iyong mga nagawa, ang iyong mga nakaraan, mga kapatid. Ang tinitingnan niya ang iyong pagpupuri at ang iyong pagsamba sa Kanya, ang iyong pagpapakumbaba sa Kanya. Hallelujah, 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 Jesus. Now, no one of us here is exempted. Hallelujah, lahat tayo ay guilty sa harapan ng Diyos. Pero hindi yun magiging hadlang para hindi ako magpuri sa Kanya. Minsan yung mga masasamang mga bagay na nangyayari sa buhay natin, di ba ang daming dumarating? Evils, hallelujah, may mga kakilala tayo sa pamilya natin, may mga nasasaktan, may mga nagagawa tayong mali, hallelujah, nagdudulot ng mga kaguluhan sa ating pamilya, mga kapatid. Hallelujah. David was called man after God's own heart. Because you know what? Because he is a worshiper. Hallelujah, na kahit anong gulo ng kanyang buhay, kahit anong mangyari, magpupuri pa rin siya sa ating Panginoon. Sasamba pa rin siya sa ating Panginoon. Ano man ang nakaraan, hallelujah, God doesn't look on our past. Hallelujah, hindi siya tumitingin sa ating nakaraan, mga kapatid. Hallelujah, ang kailangan niya yung ating pagsamba, yung ating pagsubmit at pagpapakumbaba sa kanyang harapan. We don't want na matulad tayo kay Judas, mga kapatid, na nawala yung pagpupuri sa kanyang buhay. Oh, Jesus, Lord, we worship and we magnify you, oh God. Kapag nandun yung ating pagsamba, mga kapatid, hallelujah, lagi niya tayong ibabalik sa Kanya. It doesn't mean nagagawa tayo ng mali, mga kapatid, dahil nandiyan dyan yung biyaya ng Diyos. Ang biyaya ng Diyos ay hindi lisensya para tayo gumawa ng mali. Pero every time na tayo po yung nagkukulang at nagkakamali, mas makapangyarihan siya. He is in control of everything. He is the King of Kings. He is the Lord of Lords. He is the Lord of everything. And He is my Savior. He is my Savior. Hallelujah. Can we worship the Lord, church? Can we just give Him praise? Hallelujah. He deserves our praise. He deserves our worship. Come on, let's just stand and worship the Lord. Sige, bigyan mo siya ng malakas na papuri ngayon. I can't help but worship you, God. Despite of my mistakes, oh God. Despite of what is happening to me. Pinupuri kita, Panginoon. Mari ba itaas mo yung mga kamay, pupurihan lamang natin siya. Come on, just worship and adore Him right now. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.